Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang napakatanda at napakamakapangyarihang kwento. Tungkol to sa isang lalaking tumakbo mula sa kanyang nakaraan at kung paano niya ito hinarap sa isang gabing, sa isang gabing nagpapabago ng lahat. Magsimula tayo rito. Naranasan mo na ba yun? Yung kaba sa dibdib, yung hiya, yung takot na baka kung anong mangyari? Ganyan na ganyan ang nararamdaman ng bida sa ating kwento ngayon. So, sa unang bahagi, kilalanin natin si Jacob. Pauwi na siya pagkatapos ng 20 taon. Pero imbes na excitement, alam mo kung anong daladala niya? Matinding takot. Imagine, 20 taon. Ang tagal nun. At bakit nga ba siya umalis? Kasi nililing lang niya ang kapatid niyang si Esau at ang tatay nila para makuha yung basbas na para dapat sa panganay. Alam mo yon, yung pagkakamali na yon parang aninong laging sumusunod sa kanya. Kaya yung dapat sana'y masayang pag-uwi, naging mabigat at puno ng pag-aalala. At eto na nga, tumindi lalo yung kaba. Nabalitaan niyang paparating na yung kapatid niyang niloko niya, si Esau. Ang tanong, sasalubungin ba siya bilang kapatid o bilang kaaway? At hindi lang si Esau ang darating, may kasama siyang 400 lalaki. Grabe, 400! Hindi yan parang friendly welcome party, di ba? Mukha itong isang hukbo na handang-handa para sa gulo. Siyempre, sino ba namang hindi? Para kay Jacob, malinaw na ang mensahe. Paghihiganti. Iniisip na niya, naku, eto na. Katapusan ko na, katapusan na ng pamilya ko. So, anong ginawa niya ngayong naginingid na siya sa takot? Well, unang-una, gumawa siya ng isang parang human plan para iligtas ang pamilya niya. Medyo strategic yung plano niya, di ba? Step 1, hinati niya ang lahat para kung sakaling sugurin ang isang grupo may makakatakas pa. Step 2, nagpadala siya ng sandamakmak na regalo para subukang palambutin ang puso ni Esau. At step 3, at ito ang pinakaimportante, humiwalay siya para manalangin. Sa panalangin niya, hinamin niya lahat. Inamin niya yung takot niya kasi alam niya na kahit anong ganda ng plano niya, ang tunay na pag-asa niya ay nasa tulong lang talaga ng Diyos. Dito mo makikita yung desperasyon at pananampalataya niya. At dito na tayo sa pinaka-intense na part ng kwento. Habang nag-iisa si Jacob sa tabi ng ilog Jabbok, may nangyaring hindi ka pani-paniwala. Isipin mo yun ha, nag-iisa ka sa gitna ng kadiliman, tapos bigla na lang may sumunggaban sa'yo. Sigurado ang unang pumasok sa isip niya ay kaaway to, paparating na para patayin siya. At hindi ito isang mabilis na laban. Buong gabi silang nagbuno. Grabe, hanggang sa sumikat ang araw, hindi siya bumitaw. Ganon katindi yung determinasyon niyang mabuhay. Pero dito, nagbago ang lahat. Habang nakikipaglaban siya, sa gitna ng pagod at sakit, biglang may narealize siya. Hindi lang ito basta kaaway. Naramdaman niyang ang kalaban niya ay isang sugo mula sa langit. Kaya mula sa pakikipaglaban, naging pagsusumamo ito. Kahit na nasaktan na siya, pilay na siya, hindi pa rin siya bumitaw at yung sinabi niya, hindi kita bibitawan malibang ako'y iyong basbasan. Dito, hindi na siya lumalaban para sa buhay niya, kumakapit na siya para sa isang pagpapala. At yung sandaling yon, yung pagsuko at pagkapit niya sa pananampalataya, yon ang tuluyang nagpabago sa kanya. Tingnan natin kung paano. Ito yung pinakamalinaw na ebidensya. Pinalitan ng pangalan niya. Hindi na siya si Jacob, na ang ibig sabihin ay manliling lang, isang paalala ng kasalanan niya. Ngayon siya na si Israel, na ang ibig sabihin ay isang nakikipagpunyagi sa Diyos. Isang simbolo na nagtagumpay siya at pinatawad na siya. At alam mo kung anong kasunod? Yung takot na bumabalot sa kanya sa simula ng kwento, biglang nawala. Napalitan ito ng kapayapaan. Kasi ngayon, pinatawad na siya ng Diyos, pakiramdam niya, handa na siyang harapin ang kahit ano, pati na ang kapatid niya. So, eto na, ang pinakahihintay nating lahat, anong nangyari nang sa wakas ay magkaharap na si Jacob na paika-ika ng maglakad pero payapa na ang puso at si Esau kasama ang 400 tauhan niya. Nakakagulat, di ba? Yung inaasahan niyang pag-atake, hindi nangyari. Imbes na sumugod, tumakbo si Esau para yakapin siya. Sinasabi na isang anghel din daw ang nagpakita kay Esau sa panaginip, kaya lumambot ang puso nito. Napakaganda ng eksenang to. Walang galit,
Walang paghihigante, puro yakap, halik at mga luha ng pagpapatawad. Yung takot na halos ikamatay ni Jacob, ganap na nawala sa isang iglap. So, pagkatapos ng lahat ng yan, ano ba talaga ang mga aral na pwede nating pulutin mula sa pambihirong kwento ni Jacob? Well, una, okay lang matakot, pero pwede nating dalhin ang mga takot na yan sa Diyos. Pangalawa, yung tunay na lakas ay hindi sa pakikipaglaban, kundi sa pagtitiwala at pagkapit sa Kanya. Pangatlo, ang pagsisisi at panalangin kayang magpabago ng puso, hindi lang puso natin, kundi pati puso ng iba. At higit sa lahat, ang pagpapatawad ay nagdudulot ng kapayapaan na hindi kayang tibagin ng kahit anong hukbo. Kaya iiwan ko sa iyo ang tanong na ito. Tulad ni Jacob, lahat tayo ay may sariling mga pinangangamba, mga pakikipagbuno sa dilim. Pero sana, maalala natin sa kwento niya na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang pagkapit sa pag-asa ay laging pwedeng magdulot ng isang bagong umaga.